Hello, good morning! Welcome back to my channel, Tax Tutorials for MSME. Kahit holiday, gagawa ko ng tutorial video para sa aking mga minamahal na mga members and subscribers ng aking channel. Tapos na po tayong mag-file ng annual income tax return for the taxable year 2024. Ngayon, haharapin naman natin ang ating upcoming deadline na quarterly percentage tax na ang deadline ay sa April 25, 2025. Ang sakop na mga buwan ng ating first quarter 2025 ay January, February, and March. Ang cut-off po ng ating sales ay March 31, 2025. Pag sinabi nating first quarter, ang period covered natin kapag nagbabayad tayo, period covered. Kapag nagbayad ng tax online, ang period covered dapat March 31, 2025. Nakita ko kasi sa mga ibang transaction receipt ng ibang mga nagbayad online, iba-iba yung nilalagay nila na date. Last year, ang iba nilalagay yung due date kasi yun yung date na nagbayad sila. Hindi po yun tama. Ang tamang period covered po natin for the first quarter 2025 ay March 31, 2025. Dito na tayo sa aking sample taxpayer. Ang aking taxpayer ay may dalawang line of business. Katulad sa akin, ang aking line of business ay merong tax tutorials at saka meron akong online shop. Pero hindi to sa akin laki ng benta eh. Ang aking taxpayer ay service industry talaga siya. Then, nagbebenta din siya ng mga items na related sa kanyang service na ino-offer. Kaya meron siyang service income at saka sales. Dalawa din yung resibo na ginagamit niya, service invoice at saka sales invoice. Ito po ay recorded sa kanyang cash receipts journal. Kaya pag ganitong quarterly percentage tax deadline na, kinukuha ko yung kanyang cash receipts journal. At ako na lang ang nagko-combine ng kanyang service income at sales. Kung kayo naman ay isang line of business lang, ito na lang yung kukunin yung amount. Yung para sa sales or kaya para sa service. Pwede pala kayong humingi sa akin itong guide ko. Applicable din po ito sa mga taxpayers na merong branch. Pwede nyong palitan dito ng main at saka dito branch. Kung ilang branches nyo, then i-total lang. Bali sa pag-file natin ng quarterly percentage tax, combined lang yung ating sales sa lahat ng ating businesses. Mapaiba man ng line of business at marami mang branches. Pero may exception ha. May mga taxpayers kasi na katulad ng isa kong taxpayer, may service company siya, yun yung main niya. Tapos meron siyang branch na TNVS. Kapag TNVS na may CPC, ang kanyang ATC nun is PT 040. So 3% lang. Samantala dun sa kanyang service company, lampas ng 3 million ang gross sales for the whole year, yun ay naka-VAT. So, pwedeng magbayad ng VAT at quarterly percentage tax at the same time. Naka-branch yung kanyang TNVS. Okay, balik tayo dito sa aking sample para hindi kayo malito. Bali, ito lang yung kukunin, yung total gross sales. At ito yung ilalagay sa ating 2551Q. Sa mga nagtatanong naman sa VAT, sa quarterly
value-added tax 2550Q. Wala po akong available na free tutorial videos, pero pwede po kayong mag-PM sa akin para mag-avail ng aking tutorial service o kaya mag-avail ng aking filing service. Okay. So, mag-ready na lang ng 3% nitong gross sales. Ang gross sales ng aking taxpayer for the first quarter 2025, 199,450. Ang ating applicable tax rate is 3%. Tax due, 5,983 and 50 centavos. Dito tayo sa aking EBIR forms. Nakapag-download na ako ng offline EBIR Forms Package version 7.9.4.2. Kung bago lang kayong registered sa BIR at wala pa kayong nito, mag-download na lang po kayo sa website ng BIR. Meron na po akong tutorial video para sa installation nito. Dapat mag-fill out ng taxpayer profile. Ang aking taxpayer profile ay generic na lang to. Tax identification number, RDO code, line of business, online shop. Kasi yung aking main line of business ay online shop. Palitan ko to kasi service. Other service activities na lang. Other service activities. Para dun sa aking sample taxpayer. Service company siya eh. So, individual taxpayer siya. Ang registered name ay last name, first name, and middle name. Registered address of taxpayer, zip code, telephone number, and email address. Itong email address ko ay sample lang po ito. Dapat ilagay dito ang inyong active na email address para makakatanggap kayo ng tax return receipt confirmation. Sa iba kong videos, may mga sample na ako ng tax return receipt confirmation. Check nyo na lang. Meron din akong pinupost sa aking FB page. Ang ating gagamiting form ay BIR Form 2551QV 2018 Quarterly Percentage Tax Return. Then, click Fill Up. Okay. Yung aking email address. I-confirm ang TIN and email address. Click Submit. Background information save. Click OK. Then, click Fill Up. Ito na yung ating form 2551Q. Number 1, click calendar. Year ended 2025 na ngayon. Quarter, click first. Amended return, no. If ever na nagkamali ng file at mayroong i-correct, mag-file ng panibago at i-tick itong yes. Automatic na ang other informations. Dito tayo sa number 13. Pag initial quarter of filing, kailangan i-tick ito kung anong pipiliin mong tax rate. Graduated income tax rate or 8% income tax rate. May separate video ko ng tutorial para sa 8% income tax rate. Check nyo na lang sa aking channel. Dito tayo, tick natin tong graduated income tax rate on net taxable income. Kapag graduated income tax rate, meron tayong babayarang quarterly percentage tax at income tax on net taxable income. Para sa tax due, i-click ang number 14, itong blue from Schedule 1, Item 7. Then, alphanumeric tax code, PT010. PT010 ay percentage tax. Person exempt from VAT under Section 109, BB Section 116.
Then, dito ilagay sa taxable amount ang quarterly total sales. 199,450. Okay. Tax due, 5,983 and 50 centavos. Balik tayo sa page 1. Then, click validate. Validation successful. Click save. I-print ang form. Meron na akong tutorial video kung paano mag-print ng EBIR form. Check nyo na lang po ang aking video. Cancel print. Total amount payable, 5,983. Tandaan po ang deadline, April 25, 2025. Pwedeng magbayad sa bangko. Mag-print lang ng 3 set ng forms at email confirmation receipt. And sa bangko magbayad. Kapag ayaw naman ng pumila sa bangko, pwede nang mag-file and mag-pay online sa mga online payment channels ng BIR katulad ng MYEG, Maya, at may mga ibang bangko na merong payment ng tax katulad ng Union Bank. Yan yung lagi kong ginagamit. Okay. Click submit, final copy. Click OK. Then, click OK. Pero sa akin, hindi ko na i-click na OK dahil sample lang po ito. Ginawa ko to para hindi na ako mag-edit ng video. Para upload ko kaagad ang aking tutorial video at mapakinabangan ng mga subscribers ko na nag-aabang ng quarterly percentage tax para makapag-file na sila for the calendar year 2025 first quarter. Okay? Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Kung mayroon po kayong tanong, pwede kayong mag-comment sa aking video or pwede kayong mag-PM sa aking FB page, Tax Tutorials for MSME. Meron din po akong tutorial services by appointment only. Okay, thank you so much guys. Bye!